Hello, ayan na po si Ja. Naka-mic na po. Oh my God, tama ba yung in-invite ko sa taas? Hello? Hello, Ja? Tama ba? Ikaw ba yan? Mengay! Ibigay mo sa tatay mo yan. Oh my God, nagsa-station head si Mengay. Hello po, good evening. Hello po, good evening po. Hello po. Napagsabihan na po ako ng manager nyo na we keep it at 15 to 20 minutes. Napagalitan na po kami. Char. Ayun. So, good evening po. Hello. DJ Zoe po. And then, here we also have Admin LJ from Just Streamers and Admin Kate from Just Streamers. We're Just Streamers. Hello. So, we're Just Streamers po, dedicated na station head for you. Actually, chika ko na, ang daming nagdududa sa amin kasi launch kami mga January 27. Tapos, nag-release ka February. So, ang daming nagdududa sa amin kung meron daw ba kaming insider info. Kala nila nabulungan mo kami. Oo. So, sabi namin, kami din po gulat na gulat. Ayun. So, before we start, tanong ko lang, how are you feeling right now? I don't feel any pressure right now. De joke lang. Ngayon po, ayun, same. Hindi ko po alam. Parang, hindi pa, medyo umaano na sa akin. Pumapasok na konti-konti kasi nagme-message na yung mga friends ko ng long messages. Nakakahiya nga eh. Hindi ko pa na-message. Pero nakita ko lang nag-message na, may ginagawa pa ako. So, mamaya ko nababasahin. Oh. Ayaw mo bang makabasa ng long sweet message sa mga friends mo? Bakit gusto mo dito basahin? Sige, gusto mo live reaction? Live reaction? Nakakahiya. Pero, Joke lang. Actually, kanina, nag-space kami to remind lang yung mga mais kung paano mag-stream and everything. Nakausap namin si Tita Gemma. And we asked her kung, like, paano ka throughout your preparation for this solo? Kasi syempre, it's such a big thing. Your first solo debut and your first solo song, first solo MV and everything yun. So, yung sabi niya sa amin is, throughout the preparations daw, sobrang chill mo lang daw. As in, parang hindi ka daw stressed, ganon. Is this true? Tama ba yung observation ni Tita? Lagi naman akong wala sa bahay, so wala siyang ma-observe. Yun lang. Saka po kasi, pag uuwi ako ng bahay, yung time na wala na akong gagawin. So, kaya siguro nakita niya, chill lang ako kasi po, parang wala masyado akong gagawin, kaya ako nasa bahay. Pag wala ako sa bahay, madami akong ginagawa. Yun lang. Oo nga naman. Makes sense. So, sige, could you describe kung paano yung preparation mo for this? Everything, from the MV, writing the song, preparing for the press con, everything. Paano po yung preparation mo? Writing the song po, 2 years ago pa yun. Parang naglalaro-laro lang ako, nag-aaral ng ukulele, tapos bigla ko nabuo yung kanta. So, it's parang out of the blue lang, talagang bigla ko lang siya nabuo po. For the preparation naman, I've been working with the Cyan and for conceptualizing, start kami na mag-isip. Tapos, parang mga ilang araw ba yun? 3-4 na araw na nag-aano talaga kami, nagko-conceptualize, naghahanap ng mga taong makaka-work, ng sinong team, bubuo ng team, ganyan. So yun, medyo mahirap yung part na yun kasi time ng bakasyon, so maraming taong hindi available kasi bakasyon time nga yun, December to January yung preparation. For the song naman, madali yung sa song kasi parang super laki ng help nila Pablo. Binasa ko sa kanila yung demo ko,
um, in-explain ko lang sa kanila ano yung gusto ko. And parang talagang, yun, nabuo na ni Pablo tsaka ni Jose yung kanta. And I'm very happy naman. Tapos, nung recording mahirap. Kasi, ang init ng So, sa ano na kami nag-record. Tapos, ang init kasi hindi pa ganun ka finish yung recording studio nun. So, Ikaw pala nagbasbas ng recording studio sa onesie. bininyagan namin. Wow. Ganda. Ayun po, yun naman kasi nung nahanap na namin yung mga tao, binuo lang namin yung ideas, yung concept, yung thoughts namin. Nung in-explain namin doon sa mga taong nag-agree to work with us, mabilis lang, naintindihan nila agad, na-excite sila. So, naging struggle lang din is yung, dahil nga parang, hindi naman very tight yung timing, pero yung schedule kasi bakasyon time, so medyo mahirap talagang humanap ng oras. So, ayun, with the help ng mga people na napili namin, kinontak namin at willing tumulong, naging very smooth naman yung lahat ng process. Ayun po. So would you say hindi ka stressed throughout your preparation for this? Yes, hindi po ako na-stress. Kung stress man, very minor lang po. Tarang, kasi maganda po doon sa mga taong naka-work namin. They are very open. They listen, pero they also parang very, anong tawag doon? Yung alam nila yung ginagawa nila. So, ano po pag may sabihin ako, pwede po kayang ganito? Bakit kaya ganito yung nangyari? Ano pwede natin gawin? So, they will explain bakit ganon. They will listen kung ano yung gusto kong mangyari and they will explain kung bakit hindi magagawa or bakit ginawa nila or kung kaya naman siya gawin, sige, ganito gawin natin. Sige, kaya yan. So, parang madali lang po kausap din. So naging smooth din. Sorry, I think lumalayo ka sa mic mo kasi parang pumapasok sa kuweba. Ako yun. Charo. Hindi kasi parang humihina yung boses niya eh. May nga, nahina. Hala. Ayan, Hello. okay na. Ayan, okay na. Ayun, so na-mention mo na parang madali na lang yung writing mo nung song. How long did you write the song, yung Surreal? Sabi mo naisip mo lang eh. So, how long did you make the whole thing? I think isang araw. Hindi ko Wow! Parang ganun. Parang, Wow! pag nag-work, parang nung time na yun, nag-aaral ako ng ukulele, so na-enjoy ko siya. Tapos, parang isang buong araw, dire-diretso yung thought. And, ayun, parang nabuo siya ng ganun. As in, parang yung lyrics and yung tono, pumasok na lang siya. It just fell into place. Sabay. Opo. Oh. Sabay ko siya ginagawa. Ang galing ah. Sobrang parang everything about your debut parang fall into place lang. Parang kahit yung... Parang ganun, opo. Galing ah. Wow, meant to be. Right time. Ganda ng timing. How about yung ano mo po, yung demo? It's just you singing with your ukulele? Yung pinasa mo kila Pablo? Yes, tapos nagkakamali-mali pa yung ukulele ko. Parang yeah, ayun. Tapos yung recording ko na pinasa kanila, I think, rin yun, parang 2 years ago yung una, tapos ginawa ko ulit siya after a year, tinry kong ayusin. Tapos yun yung pinasa ko sa kanila. So parang 2023 last year, 2022 na demo. Recording. Yes. So ang tagal na talaga. So parang basically sa debut mo, ang pinakamatagal technically na nangyari is yung sa song kasi siya yung pinaka oldest na nagawa na. Kasi syempre yung concept for your solo hindi pa gawa. Yes. Ang galing ah. Kayo po, Admin Kate, do you have questions po for Jack? Hindi. Yung question din namin kay Tita Gemma kanina. Kasi, bakit naisipan mo nga na, di ba, ng 29, iniisip namin, na kwento mo na rin sa live mo kanina.
na yung about sa para hindi maluma yung song? Kailan mo naisip yun na, "Uy, kailangan ganito na 29, Feb 29 ako magre-release." Gano'n. Actually po, hindi talaga dapat Feb 29 yung release. So, na-realize lang namin na sakto leap year, tapos the concept is surreal, and parang yung idea ng leap year is parang very unique, very kakaiba. So, sakto natin. Parang February naman yung plan talaga, pero parang, sakto, hindi yung concept, tapos yung date na possible natin ma-release is may leap year pa. So, ayun po yung parang i-shoot na natin sa tamang shape. Parang yung sa laruan ng bata na yung may shapes, tapos isasakto yung ano. Parang ganun yung nangyari. Na, sige, sakto, ito na galagay natin yan. Yung buong debut mo talaga ganun, no? Parang lahat, uy, sakto. Gawin na natin. Parang ganun yung nangyari. Oo. Surreal talaga siya. Huh? Okay. Isa kong tanong is, what's your favorite thing about this release, about your whole debut? Like, is it the MV? Is it the song? Is it your promotions, like your press con, yung shoot? What about your whole debut is your favorite thing? Oh, favorite thing. Siguro po, the idea na kasi po yung nangyayari sa amin as onesie is super dami yung nangyayari. Di ba po, ang dami nangyayari sa amin. SB19, the solo projects, and we're just starting, small team. But kahit super hirap nung pinagdadaanan ng team namin, we were able to survive and be successfully here na nakapag-release na with out of the struggles. Parang yun yung favorite ko po kasi starting pa lang siya, yung parang yung sprout po nga po sa logo. So, growth, new idea. So, parang trying pero flower agad siya. Parang gano'n. Oh, okay. So parang it's, would you say it's kind of the camaraderie between you and the team, ganon? Or like, the way na you were able to work out, parang, you were able to come out of the darkness. Like, di ba parang yung soil is the darkness underground, ganyan. And then you were able to sprout. Oo. Diba? Opo. Ang lalim nung camaraderie, camaraderie, Hindi ko maalala. Camaraderie. Camaraderie. Sorry. Spell po, spell. Friendship na. Nagpalit. Oh, wow. Ang ano naman nun, Ayun po. ang soft. Wow. Pero congrats po pala sa launch ng bagong Onesie Office. Thank you po. Ano yung Ganda. favorite thing mo naman sa Onesie Office? May maitanong lang. Yung Hindi, ano. pero, ay, sige, go. The joke lang po. Ayun, sige. Another question that we have is, medyo seryoso tong question. Medyo deep siya. So, parang ihanda mo na lang yung sarili mo. Kasi parang feel ko maano ka. Ito po yung question. Kailan mo po plano magpalit ng DP sa IG? Ay, tweet ko yun. Alam niyo po bang pinalitan ko na siya at one point? Binalik ko lang. Ilang seconds? Ilang seconds? Hindi seconds. As in, di ko maalala kailan, pero pinalitan ko siya ng mga pusa na meme before. Hindi ba hindi ko I think, parang I remember nga. Pero kala ko sa Twitter yun. Parang nga. Pero ayun, kasi parang nare-realize namin ang forever. Forever mo talaga. DP na yun. Hindi ko alam. Parang there's something na ayaw ko siyang palitan. Wala lang. Wala lang. Wala lang. Gusto mo lang patunayan ng forever. Na may forever. Na may forever. Idol ko si Niana.
Niana. So, may nagsabi nga po, pag nagpalit na si Niana ng profile picture sa Facebook, tsaka ka daw magpapalit. Si Niana ang hihintayin. Mm-mm. Yeah. So, in terms naman po of promotion, may question kami. May naisip ka bang TikTok challenge or something for TikTok to make surreal trend sa TikTok? Kasi alam naman natin, parang pag nag-boom siya sa TikTok, sunod-sunod na siya. Ako po, for me, with the TikTok challenges, ganyan, parang, yung gagawin ko ngayon, wala namang bad word with others, but what I'm going to try po ngayon is, wait, parang maghintay lang po ako naturally siya mangyari, pero I want to go something na parang, if I dance or parang TikTok challenge, hindi po ako gagawa ng ganun. Moreover, yung gagawin ko po is gagawa po kami ng mga template or CapCut template. Ayusin po namin yan na ilalagay sa TikTok. Yung parang mga videos po, parang compilation ng magagandang stories or experiences ng tao sa isang araw, gagamitin yung song. Parang ganun lang po na TikTok. So, hindi siya magiging dance. Kung meron nang gumawa and naman ng mga tao, I'm very thankful din po doon. Parang gusto kong naturally siya mangyari. And then, yun po, yung plano namin is more of the parang CapCut template. Sceneries ko, aesthetic video. Ayan. Okay, so, abangan na lang namin ma-release ang Surreal sa TikTok. I'm not sure if release na siya right now, pero definitely naman. Yes po, mag-collect na po kayo ng mga aesthetic videos. Aesthetic videos. Mga ilang clips ba yung kailangan? Mga ilang seconds? Secret po, damihan na lang po. Damihan na lang. Ayun, photos po siguro pwede, pero aesthetic po, it's questionable. Ayun, malapit na tayong mag 20 minutes. So, 20 minutes binigay sa akin ni Kuya Yani. So, as a last po na question, hindi pala last two. First po is, ano po yung message nyo, of course, ano pong message nyo sa mga maisan 18 na nagsusupport ngayon sa solo mo? Yun, walang sawang thank you guys sa lahat po ng ginagawa nyong effort to support me, to do everything para sa mga ginagawa rin namin. It was just so overwhelming and parang surreal yung feeling din na nakabuo tayo ng ganitong community, parang give and take, bardagulan, parang kakaiba, ewan ko, it's something different, especially for the Philippines, I think, yung nangyayari sa atin for SB19 and dito sa solo, sa mga ganap natin na may ganito tayong klaseng relationship. So, maraming salamat. Yun lang, stay guys. Sana lagi kayong magsaya, kayo away from negativities, lagi kayong isipin niyo yung mga gagawin if makaka-effect ba siya sa ibang tao ng masama or mabuti. So, yan, mga choices natin sa life. Lalim ng maraming salamat. Nanermon eh. Ayun, pero gusto ko lang siguro sabihin sa'yo na a lot of your fan bases actually came together to help prepare for this for your debut. So, i-name drop ko na sila. Of course, there's Jahanan, your Jahanan. Under that, we have J-League, Maisa ni Ja, Young Corns, Corn Mages, si Jazz Corner, we have Jacolt, and Bujing Warriors. So, ayan po yung si Jahanan. But aside from Jahanan, we also have other fan bases po na joined us in planning. We have Povo Jing. We have Jazz Streamers, of course. We have Guardians of Ja and Drafts for Ja. And we also were able to reach out to your international fan bases.
So, kasama po namin sa Oo. planning si El Maizan DHK, si Maisan UAE, and si Amazing SG po. Ayun. So, yan po yung mga fan bases. So, if may gusto kang sabihin sa kanila. Thank you so much guys sa pagsasama-sama. Ayan, sana talagang kayo rin sa bawat isa is makabuo kayo ng very healthy relationship and community. Ayan, yun, yung, di ko sure pero tama di ba yung Jahanan is compilation ng maraming, Yes. ayun. So Fan yun, base, thank you yes. so much for, yun, pagbuo ng Jahanan. Sana ay maging magandang family tayo sa loob ng Jahanan. Ayun. Thank you Yes. so much. Of course. Pagod Okay. na kayo, pahinga lang. Wow. Wow. Sige, ikaw naman pahinga namin. Oo. Pero ayun, thank you Ja for joining us. Pero one last thing na lang is ano ang message mo kay soloist Justin? Message so. Oy, ikaw. Anong message ko sa akin? Ayun. Hello. Speechless siya eh. Galingan. Yun. Galingan mo, wow. Yes, amazing. Go, go, go. Wala ka man ng bandyang parang proud ako sa sarili ko, ganyan. Nakakahiya, okay na yan. Sabi ko na nga ba eh. Ayaw mo mag-soft hour sa sarili mo? Tap your So, shoulder. Pag mag-isa na lang ako, i-share ko pa sa inyo. Kakahiya naman. Okay, so kami na lang bahala mag-soft hours para sa iyo in public. Okay. So ayun, maaga ka pa daw later tonight. So Later na. thank you Ja. Sa mga listeners po natin, will be here until 6 a.m. tonight, this morning, and then we'll be going off air and encourage you to stream directly on Spotify. Ayan. So, any last messages po? Ayun po, maraming salamat po sa pagsalubong sa Surreal. Sana po mapakinggan nyo siya and ma-share nyo rin po sa mga friends nyo na sa tingin nyo mahilig sa ganyang type of song. So, ayun po, thank you so much. Enjoy the song. And the music video, sana po makakuha kayo ng maraming inspiration dun sa release ko. Ayun po, magkita-kita po tayo in the future. And thank you. Thank you. I just wanna say while we have you here, sobrang ganda nung song, sobrang ganda nung music video, and the way you marketed it, yung press con, sobrang amazing, sobrang saludo. Ang galing ng team mo, ang galing mo. Congrats, we're so proud of you. All of Maisan and all of 18 is so proud of you. Yun lang. Thank you po. Thank you! Magbabay na kayo kay Ja. Bye-bye po. Ayan, may gusto ba kayong sabihin, LG and Ate Kate? Congratulations po, number 2 worldwide. Ang tags niyo po. Yes! Thank you po. Congrats, Ja. Ganda Salamat po. talaga. Thank you. Good night po. po. Good night po. Pahinga rin po. Night. Pahinga ka na. Thank you. Sa mga listeners po natin, as I said, you can park your accounts here so we can continue streaming. Pero we will be turning the station off at 6 a.m. and then we'll continue streaming at 12 midnight. So, ang encouraged po tayo na mag-stream directly on Spotify or Apple Music if that's what you have. And encourage din po namin na magsumali kayo sa mga jam sessions on Spotify if you have. May links po kaming ipopost for the jam sessions. Ayun. So, thank you. Balik na po tayo sa music.